Ano yung tatlong uri ng kamatayan? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotion Seminar Edition. So, pag-usapan po natin ay may kinalaman po sa kamatayan, death. Marami pong tao dito sa mundo, naniniwala po sila na yung kapag ikaw namatay na, wala nang buhay after that. No, there's no life after death. Ibig sabihin, pag naagnas ka, nabulok ka, and then yung abo mo hahalo ulit sa lupa, and that's it. Wala nang kasunod yon. So, marami pong tao sa mundo, ang pagkakaunawa po nila ay meron lang isang uri ng kamatayan. Now, sa Biblia po, merong tatlong uri ng kamatayan. At yan po yung gusto kong i-share po sa inyo sa araw na ito. Ano po ba yung konsepto ng death? The Bible speaks of death in three primary ways: spiritual death, physical death, and eternal death. Each type of death reflects the effects of sin and the consequences of humanity's separation from God. Now, yung keyword po, para maunawaan po natin kung ano ibig sabihin ng death sa Bible, ay yung salitang separation. Separation, pagkakahiwalay. So, yung unang death po, yan po yung spiritual death. Ibig sabihin, ito yung pagkakahiwalay sa Diyos. Pangalawa po, physical death. Ito yung pagkakahiwalay ng ating spirito sa katawan. Pangatlo po, eternal death. Ito po yung walang hanggang pagkakahiwalay sa Diyos. So, when we talk about death, just think of separation. Sabi po dito sa Genesis chapter 2, verse 17, ito po yung panahon na sinabi ng Diyos kila Eva at Adan, okay? Huwag kang kakain ng bunga na ipinagbabawal ko. But you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil. For when you eat from it, you will certainly die. Mamamatay ka pag kinain mo yung pinagbabawal ko na bunga na yan. Si Adan at si Eva, nung kumain sila ng bunga na yon, hindi naman immediately namatay sila. Ang na-experience po nila, unang-una ay yung tinatawag nating spiritual death. Nahiwalay sila sa Diyos. Kaya ito po yung una nating katuruan ngayong araw. Three types of death. Number 1, spiritual. Spiritual, ito po yung you are physically alive but separated from God. Physically, may buhay ka, you're alive, humihinga ka, kumakain ka, nakadinig ka, naglalakad ka, but you are separated from God. Ang tawag po doon ay spiritually dead. So, sila, Eva at Adan, nung sila po ay kumain ng bunga na pinagbabawal ng Diyos, ang una po nilang ginawa ay humiwalay sa Diyos, magtago sa Diyos. Alam niyo po sila, Eva at Adan, meron silang fellowship with God. Yun po yung dahilan kung ba't sila nilikha ng Diyos. Para magkaroon sila ng communion. Magkaroon sila ng fellowship, magkaroon ng ugnayan yung tao at Diyos at maging masaya sila, no? Sa piling ng bawat isa. Now, ang problema, nung pumasok ang kasalanan, kumain sila ng bunga na pinagbabawal ng Diyos, ang una nilang ginawa, humiwalay sa Diyos. Ang tawag po dun sa pagkakahiwalay na yun ay spiritual death. Now, sabi po dito sa Ephesians chapter 2, verse 1, As for you, you were dead in your transgressions and sins. Ang kausap po ni Apostol Pablo rito ay mga mananampalataya sa Epeso. At sinasabi po ni Apostol Pablo, alam nyo ba, dati, nung hindi pa kayo nakakilala sa Panginoong Jesucristo, you were dead. Mga patay kayo. Kumakain kayo, naglalakad kayo, tumatakbo kayo, namamasyal kayo, pero you were dead. You were dead in your transgressions and sins. Mga patay kayo sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Sa mga katuwid, mga kapatid, hindi ibig sabihin ng death ay minsan kasi pag inisip natin, death non-existence eh. Pero ito yung spiritually dead person, siya yung buhay pa, kumakain, namamasyal, nagugas ng pinggan, nagtatrabaho, pumupunta sa eskwelahan, pero posibleng patay. Now, yung mga membro po ng pamilya natin na nandyan lang sa paligid natin, marahil ngayon, umagang-umaga, no, nakikinig ka, nakahiga ka sa iyong kama, pinapakinggan mo itong devotion na ito, marahil yung katabi mo sa kama, or anak mo, or asawa mo, maybe they are spiritually dead. Kapag wala si Kristo sa buhay nila, they are spiritually dead. Kahit humihinga pa, no, physically alive, pero pag hiwalay sa Diyos, dahil walang pagkakakilala sa Panginoong Jesucristo, yung tao na yan ay patay dahil sa kasalanan. Pangalawa naman po, physical. The spirits
separates from the body. Ito po yung pagkakataon ng buhay mo, kung ikaw matanda na, no? Or may malubha kang karamdaman, or na-aksidente ka, tapos dahil sa aksidente na yun, nabangga ka, nagulungan ka ng truck, wag naman sana, no? Humiwalay yung katawan mo. Dahil meron ka ng lifeless body, humiwalay yung spirito mo sa iyong katawan. Ang tawag doon ay physical death. Yung mga kina-cardiac arrest sa ospital, no, yung talagang nilagutan na ng hininga, yung spirito humiwalay sa katawan, ano po yon? Physical death. Now, yung pangatlo naman po, ito po yung tinatawag natin na eternal death. Now, bago ko po ituloy, no, basahin ko lang yung ilang mga verses. Isaiah 59:2, sabi po dito, "But your iniquities have separated you from God." Yung physical naman, halimbawa po niyan, yung Genesis chapter 3 verse 19, "By the sweat of your brow, you will eat your food, until you return to the ground. Since from it you were taken, for dust you are, and to the dust you will return." So, sabi ng Diyos kay Adan, at basically sa lahat ng mga tao, no? Lahat kayo ay mamamatay. You will return to the ground, since from it you were taken, for dust you are, and to dust you will return. Romans chapter 5 verse 12, "Therefore, just as sin entered the world through one man, and death through sin, and in this way death came to all people because all sinned." Lahat ng nagkasala, dadanas talaga ng kamatayan. Dalawa na rin po yan, no? Kamatayang physical at kamatayang spiritual. At kung wala pa si Kristo sa buhay mo, namatay ka, meron pang eternal death, walang hanggang kamatayan. Hebrews chapter 9 verse 27, "Just as people are destined to die once," ibig sabihin, mamamatay ka lang ng isang beses, physical death po yan, "and after that to face judgment." So yan po yung spiritual and physical. Now, dumako po tayo sa eternal. Pag sinabi po nating eternal, ito po yung final and eternal separation from God. Ito po yung namatay ka nang wala si Kristo sa buhay mo, you didn't acknowledge the Lord Jesus Christ, tas wala na, patay na. Ano na po yun? Walang hanggang pagkakahiwalay sa Diyos. Sabi po sa Revelation chapter 20 verse 14 through 15, "Then death and Hades were thrown into the lake of fire. The lake of fire is the second death. Anyone whose name was not found written in the book of life was thrown into the lake of fire." Sinasabi ng ilan, ito na yung impyerno. Ibig sabihin, pag napunta ka na ito, walang hanggang pagkakahiwalay na sa Diyos. 2 Thessalonians chapter 1 verse 9, "They will be punished with everlasting destruction, and shut out from the presence of the Lord and from the glory of His might." Meron po dito tinatawag na everlasting destruction. Sinasabi po ng ilang mga theologians, ito ay walang hanggang pagkakahiwalay sa Diyos. Matthew 25:46, "Then they will go away to eternal punishment." Walang hanggang kaparusahan. Ibig sabihin, walang hanggang pagkakahiwalay sa Diyos. "But the righteous to eternal life." Yung eternal life naman yung opposite. This is the eternal connection with God. Yung eternal punishment, eternal death, ito yung eternal separation from God. Eternal life, eternal connection with God. Mga kapatid, pag wala si Kristo sa buhay mo, wala si Kristo sa buhay ng mga mahal natin sa buhay, asawa, anak, tito, tita, kapatid, mga kapatid, kailangan nila si Kristo. At kailangan mong ibahagi ang Panginoong Jesucristo sa kanila. Dahil sa pamamagitan lamang ng Panginoong Jesucristo, magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan. Ano po yung application natin sa pinag-aaralan po natin ito? Number 1, commune with God daily. Commune. Makipag-fellowship tayo sa ating Diyos araw-araw. Kung ikaw kiniklaim mo na ikaw ay Kristiyano, niligtas ng Panginoong Jesucristo mula sa tiyak na kapahamakan, ibig sabihin ikaw ay na-connect na sa Diyos. Noong sila Adan at Eva ay hindi pa nagkakasala, meron silang communion with God, fellowship with God. Nung namatay sila, spiritually dead, nahiwalay sila sa Diyos. Ngayon, pinapanumbalik po tayo ng Diyos. Ephesians chapter 2, no? We are spiritually alive in Christ Jesus. Ibig sabihin nun, nakabalik na tayo, meron na tayong communion with God. Meron na tayong relationship with God. And kung meron kang relasyon sa isang tao, you communicate with that person. Hindi mo matatawag na relasyon yan if you don't communicate with that person. Kaya po, sa bawat isa sa inyo na nakasubaybay dito sa ating daily devotions,
Ito po ay isang uri or parte ng pakikipag-commune with God, pakikipag-fellowship sa ating Diyos. Kung saan nakikinig tayo ng salita ng Diyos at the same time tayo nananalangin, nakikipag-usap sa Diyos. So let's keep doing that. And I hope meron tayong mga personal Bible reading time na inuunawa talaga natin yung sinasabi ng Diyos sa atin. So commune with God daily. And number 2 po, put your hope in the return of Christ. Kung ikaw ay may karamdaman, malubhang karamdaman, hindi na mapapagaling ng doktor, gamot o anumang technology, tandaan natin, there is life after death. Merong buhay na walang hanggan na ipinagkakaloob sa atin. So, hindi lahat ng pag-asa nilalagay natin sa mundong ito. Yung ibang pag-asa natin, nasa muling pagbabalik na talaga ng ating Panginoong Jesucristo. So, when Jesus Christ comes, ang sabi po sa Biblia, the last enemy to be defeated is death. 1 Corinthians chapter 15. The last enemy to be defeated is death. Kailan po tatalunin ng lubusan ng Panginoong Jesucristo ang kamatayan? Yan po ay magaganap sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Lahat po tayo mamamatay. Pero sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, tayo bubulhayang muli at tayo magkakaroon ng panibagong katawang hindi mabubulok, hindi masasaktan, hindi magdurusa at hindi na mamamatay magpakailanman. And number 3 po, trust Jesus, our eternal life. Kung ikaw ay, share lang tong devotion na ito sa iyo ng iyong kaibigan, kapatid, mahal sa buhay, at pakaramdam mo wala pa talaga si Kristo sa iyong buhay, now is the time to put your hope, put your trust, put your faith in the person of the Lord Jesus Christ. Ang ating Panginoong Jesucristo lang makapagligtas sa iyo, hindi ang iyong mabubuting gawa, hindi ang iyong relihiyon, hindi ang kung sino pa man. No one will be able to save you except the Lord Jesus Christ. Sabi po dito sa John chapter 5 verse 24, very truly I tell you, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life, and will not be judged, but has crossed over from death to life. Sino mang nananampalataya sa Diyos at sa ating Panginoong Jesucristo, siya ay hindi nahahatulan, kundi siya ay nakatawid na mula sa kamatayan patungo sa buhay. Ibig sabihin, once you receive the Lord Jesus Christ, you put your faith in the Lord Jesus Christ for what He has done on the cross, the moment you realize na Jesus died and resurrected from the dead, talagang nagtiwala ka sa ginawa ng Panginoong Jesucristo, you will be saved. Sabi rito, you will not be judged but has crossed over from death to life. Sabi po sa John chapter 11 verse 25 to 26, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. The one who believes in me will live even though they die. And whoever lives by believing in me will never die. Do you believe this? At kung sino mang naniniwala at nananampalataya sa Panginoong Jesucristo, siya ay mabubuhay kahit pa mamatay siya. That person will live forever. John 14:6, sabi ng Panginoong Jesucristo, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Sa pamamagitan lamang ng Panginoong Jesucristo, tayo makakamtan natin ng kaligtasan. He is the way, the truth, and the life. Colossians chapter 3 verse 4, when Christ, who is your life, ang ating Panginoong Jesucristo pala, siya yung ating life, and He is our eternal life. If you have the Lord Jesus Christ right now, you have eternal life, and you will never perish. When Christ, who is your life, appears, then you also will appear with Him in glory. So let's trust Jesus. He is our eternal life. Now, para po sa ating discussion, since eternal death means eternal separation from God, and eternal life is eternal connection with God, how does that change the way we commune with God daily? Samahan niyo po ako sa panalangin. Heavenly Father, thank you for giving me life. Not just physically, but also spiritually in Christ. I confess that sin separates me from you, but I trust in Jesus, who gives eternal life. Help me walk closely with you each day, seeking your presence in prayer and in your word. Strengthen my hope in Christ's return, so I may live with purpose and faith. Keep my heart from fear and doubt,
and remind me that Jesus conquered death. I surrender my life to you, trusting that in Jesus, I have true and everlasting life. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po sa partner natin para sa devotion natin na ito, si Ma'am Nora. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At I hope naging pagpapala po itong devotion na ito sa inyo. Gusto ko rin pong batiin ng happy anniversary si Brother Paul and Sister Lani. Nakikiselebrate po kami sa inyong wedding anniversary. I hope nag-enjoy kayo today. Now, kung kayo po yung natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.